Maligayang pagdating mga mahal kong tagapakinig sa isa pang nakakatunaw na episode ng Family Matters. Ngayon, tatalakayin natin ang buhay ng pamilyang Balores, isang kakaibang pamilya na may kanilang sariling mga pagpapahalaga at katangian. Samahan natin ang pamilyang Balores sa kanilang pangaraw-araw na pakikipagsalamuha sa buhay ng makabagong panahon. Nay, nandito na po kami. Ronnie, saan kayo galing? Dapat nasa bahay na kayo kaninang oras pa. Nay, kami po ay nag-volunteer sa community center para sa isang charity event. Opo, Nay. Sinamahan ko po si Jel. At nakalimutan na po namin ang oras. Opo, Nay. Ito naman ay para sa magandang layunin. Di ba, Jel? Mga anak, aming pinapahalagahan ang inyong mabuting layunin. Ngunit, kailangan nating magkaroon ng mas magandang komunikasyon tungkol sa inyong mga plano. Ang mga pagpapahalaga ng pamilya ay kasama dito ang pagiging responsable. Opo, Nay. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit, Nay. Ang swerte ko talaga sa inyong dalawa. Madaling turuan at tinatandaan yung mga pangaral namin ng ama ninyo. Ay, sino naman ang uminom ng huling gatas at hindi ito pinalitan? Ay pa! Pasensya na pa. Nakalimutan ko po. Jel, isa sa mga pinapalaga ng pamilya natin ay ang pagiging responsable sa ating mga gawaing inuutos. Opo pa. Kaya pakiusap anak, alahanin nating palitan ang mga bagay at iligpit pagkatapos nating gamitin, ha? Lola! Mano po? Basang-basa po kayo sa ulan. Sandalit ikukuha ko po kayo ng tuwalya. Ay, sino na naman ang nag-iwan ng lawnmower sa ulan? Lola, ako po iyon. Mano po. Ay, ano bang nangyari sa'yo, bata ka? Hindi ko po kasi alam na uulan. Ay, naku, bata ka. Uulan man o hindi, dapat ay iniligpit mo na agad ang lawnmower natin. Opo, hindi na po talaga mauulit. Ay, sa halip, dapat nating ituring mahalaga ang lahat ng bagay, tama ba, Rani? Opo, Lola. Kakain na tayo. Nay, tay. Tayo na po. Mga anak, tara na. Rafael, halika na. Pariyan na ako. Halika na, Gabriel. Ang sarap naman ng ulam natin. Gulay sa bawat isda sa isang malabig at maulan na gabi. Kain na po tayo? Hey, oo nga. Ay kasarap ng ulam natin ngayon. Masustansya at malasa. Hey, bagay sa ating lahat ito. Alam niyo ba po, Lolo? Ano yun, Rani? Natanggap po ako doon sa gusto kong arts program. Wow! Maganda yan, anak. Palagi naming sinusuportahan ang iyong hilig sa sining. Ay, magandang balita iyan, Rani. Ikaw, Jel, anong latest sa iyo? Hindi po ako nakapasok sa basketball team. Ay, okay lang yan, anak. Tandaan mo, ang pagtsatsaga ay isa sa mga pinapahalagahan natin. Hey, apo! Hey, bukas na bukas! Hey, mag-iinsayo tayo at subukan natin ulit sa susunod na taon. Sa puso ng tahanan ng pamilya Balores, bumabalot ang init ng pagmamahalan at pag-uunawa. Sa kabilang bahagi ng silid ay naroon si Nanay Esther na kaharap si Lola Lydia, ang pundasyon ng kanilang magkakaibang mundo. Inay, alam kong minsan ay mahirap intindihin ang mga bagay-bagay. Pero napagtanto ko na kahit gaano tayo kaiba, magkakaroon tayo ng pagkakaunawaan. Ay, anak, sa bawat yugto ng ating buhay, may mga pagbabago na hindi natin kayang iwasan. Pero kahit kaano man tayo kalayo sa isa't isa, lagi mong tatandaan na andito ako para sa'yo. Opo, Inay. Alam mo, minsan, iniisip ko kung paano mo na itaguyod ang pamilya nung panahon mo. Pero ngayon, ako naman ang nangunguna sa pagsuporta sa aming pamilya. Ay, anak, ang buhay ay parang umiikot sa gulong. Minsan ikaw ang nangunguna at sa susunod, maaaring ako naman. Mahalaga ang pagbibigayan at pagtutulungan sa bawat yugto ng buhay. Inay, gusto ko sanang magpasalamat sa iyo sa lahat ng aral na ibinahagi mo at sa pagiging ilaw ng ating pamilya. Ay, anak, ang pagpapalaki sa inyo ay isang pagtutulungan. Hindi lang ako at ang tatay mo ang nagbibigay ng aral, kundi kayo rin ang nagtuturo sa amin ng kahulugan ng pagmamahal at pagkakaisa. Salamat, Inay, ha?
Mahal na mahal kita. Ay, mahal din kita, anak. At alam namin na kayang-kaya niyong lahat. Huwag mong kalimutan ang mga aral na nakuha mo sa ating pagsasama, Esther, ha? Ang mga mata ni Nanay Esther ay punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal, habang ang buong pamilya ay nagpapatuloy sa pagtahak ng kanilang kwento ng punong-puno ng pag-asa at pagkakaisa. Tay, salamat sa tulong mo sa paggawa ng birdhouse para kay nanay. Mahilig siya sa mga ibon. Anak, ito ay magandang paraan upang ipakita sa kanya ang ating mga pagpapahalaga, katulad ng pagpapahalaga natin sa interes ng isa't isa. Pasali po at gagawa din po ako ng makulay na sign para dito. Katulad ng sakasika sa sining. Sige mga anak, ngayon magluluto tayo ng kilalang Maha Blanca ng Lola Lydia ninyo. Oo nga, Nay. Hindi lang ito tungkol sa Maha Blanca, Rani. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng mga tradisyon ng pamilya. Pakiabot naman ng mais gel. Opo, ito po, Nay. Sigurado kung maging masaya ang Nanay Lydia natin kung makikita niya tayong lahat ay magkasamang nagluluto, mga anak. Ay, umaga na pala. Isang magandang umaga sa ating lahat. Malayo na ang ating narating sa pagpapabalakas ng ating mga pagpapahalaga. Kaya ngayon, sama-sama tayong magbahagi ng mga natutunan natin at mauna ka na, Rani. Ako, natutunan kong mahalaga ang maging responsable sa aking mga gawain. Kahit na ito'y tungkol lamang sa lawnmower. Ay, magaling talaga ito, apo kong maganda. At natutunan ko ang suporta mula sa pamilya ay napakahalaga, lalo na kapag hindi sumasang-ayon ang mga bagay-bagay at mga pangyayari. Siyempre, ay magaling din ang apo nating gwapo. Ang mahalaga ay tinutulungan natin ang isa't isa upang maging mas mabuting mga individual, di ba? Habang masaya nagbabalita ang pamilya Valores, napansin ni Nanay Esther si Mrs. Martinez na naglakad papalapit sa kanilang grupo, dala-dala ang mga kaalamang ukol sa mga ibon. Oh, nakikita kong mahilig kayo sa birdhouse ngayon. Kami ng aking pamilya ay mahilig sa birdwatching. Oo nga, Jel. Nagkakatuwang tina ng mga ibon lalo na pagtaglamig, di ba, Mami? Yes, Mariam anak. Astig po yan, Mrs. Martinez. Baka pwede niyo po kaming turuan tungkol sa mga ibon. Masaya akong gawin iyan, Jel. Ito ay isang magandang paraan para magkasama-sama yung pamilya. Alam niyo ba, ang mga ibon ay may mga aral na maaari nating pag-aralan sa pamilya. Ay, talaga ba, Mare? Oo, Maring Esther. Katulad nating pamilya, ang mga ibon ay nagtutulungan at nagmamahalan din. Alam mo bang ang mga inakay na ibon ay nakakatutok sa kanilang mga magulang para sa gabay? Oo, totoo yan, Mare. Oo, Mare. Kung paano tinitignan ng mga ibon ang kanilang mga magulang pala sa pagtuturo ng paglipad, ganoon din tayo sa ating pamilya. Ang mga magulang ay gabay at ilaw sa landas ng kanilang mga anak. Hala, parang gusto ko na rin maging ibon. Ang kwento ng pamilya Valores ay nagiging mas makulay pa, naglalaman ng mga aral mula sa kalikasan at mga bagay na mas malaki pa sa atin. Magandang iyong ginawa, Rani. Maraming salamat po, Ma'am Rodriguez. At tandaan, ang sining ay tungkol sa pagpapahayag ng sarili. Thank you so much po, lalo na po sa aking pamilya. Sila po ang inspirasyon ko. Tama yan, Rani. Your family is always your inspiration and number one supporter. Ang galing, Jel! You are improving a lot! Salamat po, Coach Moses. Congratulations, Jel. Pare, ang galing mo ha. Uy, pare, salamat ha. Next target, basketball MVP. Sa next interview round. Kung swertehin tayo, Mon. Hindi lang sa swerte yan, Jel. Ang pagiging MVP ay resulta ng pagsusumikap at pagsasakripisyo. Remember, basketball is not just about scoring points. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang papel sa team. Ang pag-uusap ni Coach Moses ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa ng pamilya Valores sa kahalagahan ng bawat isa sa kanilang team. At iyan mga mahal kong tagapakinig, ang kwento ng mga Valores, isang pamilya na natagpuan ang lakas ng kanilang mga pagpapahalaga at sa isa't isa, sa tulong ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan at mga guro. Sumama kayo sa amin sa susunod na pagkakataon para sa mas maraming nakakatunaw na kwento dito sa ating programang